Okay, good morning sa ating lahat. Welcome ulit tayo sa second week ng ating morning devotion na God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so ito yung aking kape, ito yung aking baso, no? Nakalagay dyan. This is my Bible reading mug. Ito yung aking, habang nagdi-devotion, ito yung aking Bible reading mug. Okay, so welcome sa bawat mga nasa online natin, ng mga kapatira, no? Welcome, Sister Divina, of course, yung aking magandang asawa, my beautiful wife, good morning, I love you in the Lord. Sister Vilma Lichido, at ganyan din si, welcome din natin si Sister Jean Manchete, okay? Pastor Enreli Barcibal, Ma'am Michelle Abanya, okay? Ma'am Chi Abanya, belated happy anniversary, wedding anniversary po sa inyo, Ma'am Chi. At ganyan din si Brother Gilbert Bertos, no? Kasama natin sila ngayong umaga. Welcome po tayo, Sister Merly Falconiten, okay, is watching. Ganyan din si Sister Cecil, at ganyan din si Brother Rodibel Pagigan Dalupang is also watching. Mark Jan Tolentino ay nanood din sa ating ngayong umaga. Okay, so good morning sa mga nasa online. Good morning. Welcome tayo muli sa ating morning segments ng muli, sabi ko nga, God's Word for You and a cup of coffee for me. Pastor Louie, my good friend, good morning. Nagkape na ba tayo? Do you have your coffee there? At I pray na tayo ay abang kayo ay nanonood, no, may kape-kape tayo. Sabahan niyo ako sa pagkape at sabahan niyo rin ako sa pag-aral ng salita ng ating Panginoon ngayong umaga. Okay, so bago tayo magpatuloy, no, baka kalimutan na naman natin ang manalangin. Okay, so tayo muna ay isang kape muna, isang sip, tapos tayo magbukas sa panalangin ngayong umaga. Sister Josie Tan, Sister Jennifer Indaya, Brother Eli, good morning. Brother Ellis, good morning. Okay, so tayo muna magbukas sa panalangin. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, Lord, we thank you so much for this wonderful morning again that you've been given para po sa amin. At we thank you, Lord, for a good day. And Lord, we do pray, simulan po namin ang araw na ito, ang linggo na ito, Panginoon. Of course, we start with yesterday, ang linggo na kung saan na ikaw po ang aming inuna. We thank you, Lord, for the victory. We thank you for the strength. We thank you, Lord, for the mga messages na aming po napakinggan that really encourage our heart to be strong and to be faithful sa Panginoon. But again, we thank you for this day, Panginoon, na ipong pinagkaloob. We thank you that again, we start our day hearing your word through our morning devotion segment or program, Panginoon. We pray that you bless our signal, bless, Panginoon, ang bawat isa na makasama namin, especially with the members of MBBC, at mga friends and kapwa ko, mga laborers in the ministry, Panginoon. Dalayan ko na ito pong aming devotion, tunay nga po na maging pagpapala at maging blessing ito sa bawat isa, Panginoon. Ang Banal na Espiritu, hiling ko kanyang presensya, pagkilos, panguna, at ang Banal na Espiritu din ang magbigay po sa amin ng understanding. At Lord, I do pray that you also work. If there be somebody, Panginoon, that would happen to join the live, Panginoon, na hindi pa niya ikaw kilala bilang kanyang tagapagligtas, ay makilala ka niya, Panginoon, at maging blessing sa kanyang ipong salita at makilala ka niya bilang kanyang personal na tagapagligtas sa kanyang buhay. Kaya Lord, I do pray, give victory, Panginoon, sa aming pong mga ginagawa na ito po ay sa ipong honor and glory lamang. This we pray in Christ's name. Amen. Okay, so good morning. Yan, muli ito, Pastor my friend, Pastor Lacandato, good morning. Pakape naman dyan, BF. Oh, friend, kasama ka dito sa kape ko. Yung unang sip ay para sa iyo. Gawin ko na, Ito ito unang sip, no? Pero para sa ito, my friend. Amen. Namimiss ko aking kaibigan sa Hawaii. At I pray that God will keep on, continue on encouraging you and continue on answer your prayers and desires doon din sa diyan sa Hawaii. Okay? Sister Sally, good morning. Ganyan din Pastor June Pabon, good morning. Yan. Okay? So, welcome tayo muli, no, sa ating second week at ika-anim na araw ng ating pagbabalik ng ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so muli ang ating mga
mga mensahe, no? We are just getting 1 point lang, yung mga topic na ating pag-aaralan. Hindi sa 1 point, pero may mga topic tayo na pag-aaralan na I believe it is relevant and very important, no, na especially sa bawat mga Kristiyano na dapat nating itong bantayan o obserbahan upang ma-enjoy natin yung ating lakad bilang Kristiyano. Lalo na sa linggong ito, lalo na sa araw na ito. Okay? So I pray na maging blessing ito sa atin. So bago tayo magpatuloy muna, no? Let's listen sa ating special number. Okay? So welcome din natin. May bago tayong kasama si Arman Natalin Serrano. Okay? So mag-asawa welcome Brad sa ating morning segments na God's Word for You and a cup of coffee for me. I hope and pray, no, na merong kape dyan, meron kang kape habang ikay nakikinig din ng salita ng ating Panginoon. Pastor Neil Abraham, Pastor A, good morning. Welcome sa ating morning segment. Okay, so patuloy muna tayo at makinig muna tayo ng ating special number sa umagang ito. Like a child that's lost out in the night, mankind was far from God and all that's right, but the Father above, in His mercy and love, sent to earth His most glorious light. Yes, God just put His arms around the and felt a beautiful burden of itself. A special gift He gave. God sent His Son to save and love the world through Him. Like a curtain, sin had come between, and God seemed far away, unknown, unseen. But Emmanuel came, suffered sorrow and shame for the lost. He could now intervene. Yes, God just put His arms around the world and felt the awful burden of its sin. A special gift He gave. God sent His Son to save and love the world through Him. A special gift He gave. God sent His Son to save, and He loved the world through Him. Oh,
Okay, so thank you for that good special number. No? At mga special number, actually ano lang yan. No? At is recorded videos natin dito sa church during our regular services. No? Sa gawain, just like Sunday or Thursday. Okay, so thank you sa mensahe ng awitin na ating napapakinggan. Okay, so good morning sa online din natin. Sina Sister Ma'am Jennifer Biating, okay, Silan, okay? At and then Sister Julie Ulubalang, Sister Irma Silan, good morning. Missionary Monderen is watching. Sister Arian, good morning, okay? So sa mga nasa kapatiran niya sa online, please share our program, no? I-share natin doon sa iba, especially kung ito ay when you think it is a blessing for you. Maganda din na i-share mo sa iba din na mga kakilala mo, kaibigan, at I hope na ito din ay maging blessing din sa kanila ngayong umaga. Okay, so muli, welcome sa bawat isa natin. Welcome sa ating segments ng God's Word for You and a cup of coffee for me. Yung aking kape paubos na, no? At but I thank the Lord na the Lord is good and faithful sa atin. Again, ay nakagawa natin itong ipagpatuloy yung ating morning devotion na segment na the Lord impressed in our hearts na maging blessing sa bawat mga manampalataya. And I really pray that ito'y maging blessing sa atin, especially sa mga busy, no? Meron tayong mga ginagawa araw-araw o every week, every day. Kaya dalayan ko na ito ay maging malaking pagpapala sa bawat isa. Okay, so Sister Raquel, good morning. Sister Arlene Barshal, good morning. Yan, no? Sister Riani Baladiaduran, no? Taga Iloilo, welcome din. Good morning sa bawat isa sa atin. Okay, so this morning, our topic ay meron tayong pag-uusapan, no? Sister Divina, good morning kay. Meron tayong pag-uusapang topic. Ang ating pag-aaralan ngayon as part of our devotion is, ang pamagat niyan is abstinence. No? So, sabi natin palagi, we are going to tackle mga importance na relevance na mga kumbaga sa ano ay yan yung mga ano natin, no, bilang mga manampalataya that we need to understand, no? So abstinence, yan yung ating titingnan according sa salita ng ating Panginoon. Of course, meron na mga tinatawag na mga worldly definition, dictionary definition kung ano yung abstinence, pero sundan pa rin natin yung sinasabi ng Bible ba ano ang abstinent in the context ng salita ng ating Panginoon. Okay, so sabi nga, abstinence in general, sabi niya, in a general sense, no? Sabi dito, means refraining from doing something we want to do. Okay? Yan ang ibig sabihin ng in a general sense, na whether yan ay sa secular type or sa spiritual type natin, na bilang mga class ng mga manampalataya ng Panginoon. Okay? So, sabi yan, means refraining. No? Pag sinabing refraining is, kaya nilagay natin dyan yung abstinence sa Tagalog, pag-iwas. No? Pag-iwas sa mga bagay na ginagawa natin o gusto nating gawin. No? Mga bagay na gusto nating gawin, pero alam natin, ito ay hindi ito magdudulot ng mabuti. Okay? Sabi nga, for Christians, abstinence is usually involves obeying God and refraining from doing things He has told us to do that are harmful to us. So yan yung ano diyan, no? Sa mga Kristiyano, no, yung word na application ng yung practice ng abstinence, sabi yan, usually involves obeying God. Yung kaya we are abstaining something because we want to follow God, we obey God. Sabi in refraining, no? Pag sinabi refraining, pag-iwas sa mga bagay na sinabi ng salita ng Diyos that will be or that are harmful to us. So, of course, diba, the Bible will not teach us na mag-iwas ka sa mga bagay na mabuti sa iyo. No? I believe the Bible will always remind these people na pag yan yung mga bagay na nakakabuti, mag-click ka dyan. No? Especially, yan ang ano ng Panginoon sa atin na doon nga tayo maging faithful. Pero something that will harm us, sabi dyan, you need to abstain from it. So, yan naman yung iwasan natin. Ma'am Jenaline Bakay, good morning. Pastor
Pastor Edwin Soto, good morning, welcome. At gayon din, thank you Sister Raquel, thank you for the star that you been sent. Wow, amen, amen. Napaka generous talaga ni Sister Raquel. Okay, so thank you Sister Raquel for the star. No? Anyway, sa mga online natin, if you want to send stars, thank you din. No? It will be a blessing para sa ating segment ng God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. Okay, so ito yung abstinence, no? Sabi nga in our time, these days, no? Itong panahon na to, yung word na abstinence, diba? The word abstinence is highly ignored. Okay? In our time, no? The word abstinence is highly ignored discipline in many cultures, no? Ito ay hindi na to kumbaga sa itong abstinence hindi na to kumbaga sa hindi na to uso, no? Binabaliwala na to ng mga tao kasi uso na kayo kung ano tinatawag na if it feels good, do it. Diba? Kung ano yung feeling mo na maganda. Of course, 'di ba? Ang sin, it is always good sa mga tao. Sabi nga sa James 1, 'di ba? James 1:14 ba 'yan na ang kasalanan pag sa umpisa, 'di ba? Ay mabuti, no? Masarap, maganda. Maaliw ka, ma-enjoy mo, pero pagkatapos niyan, sabi diyan, yung kasalanan na yan ay bring it forth death, 'di ba? Sa James. Paalala ko lang, wala diyan sa ating outline pero ano natin, James verse 14, sabi diyan in 15, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. At sabi sa verse 15, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. Yung pagnanasa, pag ito ay nabuo, magdadala ito ng kasalanan. Sabi diyan, magre-resulta ito ng kasalanan. And sin, when it is finished, pati ang kasalanan, pag ito ay natapos, sabi diyan, bring it forth death. So, ganun ang ito. No? Kaya nga, sa ating panahon, itong abstinence, mahalaga yan. Pero ito ay highly ignored ng marami. No? Especially maraming mga kultura. Maraming mga, ngayon ng mga bansa o mga tao, they do not practice that abstinence, no? Para sa kanila, sabi nga ang abstinence is many people feel that abstinence cramps their freedom. Okay? Iba parang sa kanila yung abstinence na yan is para sa kanila parang tinatalian sila ng kanilang kalayaan. Pero actually sabi niya, but that is a distortion of the truth. Hindi ganun ang abstinence na sinasabi ng Bible. So refraining from harmful behaviors, sabi diyan, really results in freedom. Pero kung tayo ay mag-refrain, umiwas tayo sa mga harmful na mga bagay, sabi diyan, it is really results in freedom. Yan talaga ang magbigay sa atin ng kalayaan. Hindi yung mag-enjoy ka sa kasalanan at sabi mo, tinatali ka sa kalayaan mo. No, hindi mali yan, no? At sabi yan, freedom, sang freedom yan, freedom from fear kasi pag wala ang kasalanan, okay? Pag umiwas siya sa mga masasama, we will be free from fear, from disease, from addiction, and other painful consequences. Kasi sabi, maliwala sabi sa James 1 verse 15, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and when sin, when it is finished, it bringeth forth death. Okay? So mahalaga yung word na abstinence, na mahalaga na kailangan natin tingnan yan. Sabi nga abstinence therefore is substituting short-term pleasures. Okay? Yan ang ibig sabihin ng abstinence, pinagpapalit mo yung short-term pleasures mo into a long-term joy, for a long-term joy. Okay? Pag sinabi yung short-term pleasures, in its long-term consequences. Ang short-term pleasure na yan, for example, di ba, yung mga sexual outside marriage. Okay? Kung mga young people, mahilig yung mga young people na gano'n, para sila mga aso. Diba? Alis ng bahay, hindi magtatagpo sa kanilang boyfriend or girlfriend, and then uwi lang na parang walang nangyari. Yun ba mga aso sa kalye, ganun ang ugali, di ba? Magano sila, wala silang delikadesa sa kanilang sarili, di ba? Pero hindi nila alam na ang long-term consequences niyan. Kaya nga, yan ang abstinence, no? It is a short-term, substitute short-term pleasures. Pinagpapalit mo yung panandalian, maiksing kaligayahan into a long-term joy by giving up some short-term pleasures. Okay? So, abstinence is the discipline, no? Ang abstinence, ito ay disiplina ng of refraining from one thing in order to
to more fully and continuously experience something better. So yan ang abstinence, no? You are disciplining yourself, dinidisiplina mo sarili mo na iwasan ang mga bagay na iwasan isang bagay para ma-enjoy mo ang mas better na experience in the long term. Okay, so welcome natin si Sister Evangeline. Okay, of course, Sister Arlene, good morning. Sister Francia Belga, our missionary, no? Mga on-deck missionary, of course, welcome. Pastor Chester, good morning. Okay, good morning, Pastor. Si Brother Chester Siano, welcome, Brother Chester, sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so sa mga members natin o mga kaibigan natin, please share our program sa iba para naman meron tayong mga kasama. Sister Melsica Di Ocampo, okay? Mrs. Ma'am Di Ocampo, welcome din sa ating segment sa God's Word for You and a cup of coffee for me. So, ang pag-usapan natin ngayon is abstinence, pag-iwas. So, bakit natin kailangan to? So, number one natin question is, why should I abstain? Bakit ako kailangang umiwas? Okay? Yan ang mga unang tanong. Okay? So, bakit ako kailangang umiwas? Of course, ang sagot naman natin dyan, hindi tayo magsasagot sa ating sariling konsepto o pangunawa. Let's go to the Word of God na yung salita ng Panginoon. Yan ang magsagot sa atin. Bakit ba kailangan ko mag-abstain sa mga bagay na sinasabi ng Biblia na hindi ito makabubuti para sa akin? Okay? Of course, diba? Sa mundo, ang kasalanan, sa kanilang kasalanan, masarap yan. Anything that yung pleasures of sin, pleasures of the flesh, masarap yan. Pero why did the Word of God tell me that I need to abstain from that? Okay? So, tingnan natin, no? Why should I abstain? Sa Romans chapter 6 verse 12 to 13, no? Diba? Ano sabi sa Romans chapter 6 verse 12 to 13? Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. No? Sabi dito, huwag daw nating hayaan na ang kasalanan, ito ang mangibabaw sa ating mortal na katawan, na kung saan ay doon tayo sumusunod at ginagawa natin yung pagnanasa ng kasalanan na yan sa ating katawan. Verse 12, ang sabi dyan, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Huwag nating hayaan yung yung parte ng ating katawan na ito ay maging kasangkapan, na maging kagamit-gamit ito para sa hindi makatuwiran, hindi malinis o unrighteous unto sin. Yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon na magdudulot ng kasalanan. Kundi sabi, but yield yourselves unto God. Okay? Kaya nga yung abstain gan is you need to abstain from sin and yield yourself unto God as those that are alive from the dead. Katulad ng mga tao na buhay sila mula sa kamatayan. So tayo naman, alam natin, we are alive from sa buhay natin dati na we are dead in sin. Tayo nga, we are alive in God. Kaya nga, yan yung meron tayong power, meron tayong choice to resist at choice to abstain sa mga dati nating buhay. Sabi, and your members as instrument of righteousness unto God. So, ano pa sabi diyan? 2 Timothy chapter 2 verse 4. No man that warreth entangleth himself. Kasi sabi diyan, walang nakikipagdigma na hindi siya walang tao na nakipagdigma na hindi siya nalock diyan o hindi siya nakukulong diyan sa ganyang affairs o sa buhay. Okay? Sabi that he may please him who hath chosen him to be a soldier. So kung ikaw ay sundalo ka, di ba? Kahit hindi mo gusto ang pumatay, hindi mo gusto, kahit di ba nakakatakot na ikaw ay masuong ka sa giyera, pero dahil ikaw ay sundalo, you are to please the one who chose you to be to go there. So, ganun din ang kasalanan, di ba? Pag Kristiyano tayo, of course, nung hindi pa tayo Kristiyano, we are enjoying that. Pero pag Kristiyano ka na, alam mo yan, the moment na you are doing sin, you are not happy. Kasi alam mo talaga, merong banal na espiritu, there is one person in your life that is not happy about it. Okay? Kahit na sabi natin na nobody knows it, pero alam mo pa rin na there is one person in my life who knows it. Kaya hindi ka magiging masaya dito. Kaya nga sabi diyan, you need to abstain. Why should I abstain? Kasi sabi diyan, abstinence can be a way of strengthen our thankfulness. Kasi pag tayo ay nag-abstain sa mga bagay na to, okay? Especially tayo ay ligtas na.
Diba? Isa sa ginagawa natin dyan is, pinapakita natin na we are grateful sa kaligtasan natin. We are grateful sa ating salvation. We are grateful sa Panginoon na siya ang nagbayad ng ating kasalanan dun sa cross sa Kalbaryo. We are grateful na amidst na tayo, hindi tayo worthy, tinanggap tayo ng Diyos. Kaya sa absence na yan, pinapakita natin na tayo ay pinapalakas natin ating devotion, ating pasasalamat. At the same time, pinapalakas natin ating devotion sa Panginoon. Ibig sabihin, you are solid para ka sa Panginoon. Pag sabi ng devotion, you are solid for God, ang buhay natin. Kaya yun yung ano natin na we are abstaining from sin. Okay, so Brother Lito Palconitin, good morning. Sister Angeline Gonzalez Hobro, okay, so good morning din. At Sister Emma, good morning. Okay, so Sister Evangeline Melencio, good morning din. Welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Please share yung ating segments, okay? At kaya nga, yan yung ano natin na abstinence. Hindi lamang na pinapalakas natin devotion, but pinapalakas natin yung ating obedience. Sabi dyan, our obedience to the Lord. Sabi nga sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. At sabi yan, sa Proverbs chapter 4, verse 23, ano sabi dyan? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Last week, pinag-aral natin dyan. Okay? Yung tinatawag ng self-control. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Okay? Kaya nga, sabi dito, dapat natin makita, why should I abstain? Kasi sabi dyan, since our bodies are temples of the Spirit. Okay? Ito is temple ito of the Spirit of God. Kaya nga sabi yan, therefore, we must be careful what we allow to enter it. Kaya nga dapat tayo ay maingat, no? Mag-ingat tayo kung ano yung mga pinapapasok natin dito sa katawan na to. Okay? Kaya nga, yan yung natin na bilang manampalataya, you need to remind yourself that my body is the temple of the Spirit of God. Okay? The temple of God. Ito ang aking katawan. Kaya kailangan bantayan ko anuman ang ano ang mga pinapapasok ko sa aking katawan. Kasi unang-una, hindi na akin to. Sabi nga sa Bible, ito katawan natin is not our own, for we are bought with a price. Nabili na tayo. Binili ito ng dugo ni Kristo. Binili ito ng pagmamahal ng Panginoon sa atin by dying on the cross para sa atin. Kaya the moment na we trust the Lord, we accept Him as our Lord, personal Savior, sabi sa Bible, we are no longer owners of our body, but we are already, tayo na lang naging caretaker, naging stewards tayo ng ating katawan. Okay, Sister Casey, thank you for sending a star. Wow, galanti naman yung aking bunso. Okay, padala siya ng 50 stars. Pastor Romeo Bakay, good morning. Okay, welcome tayo sa ating morning segment ng God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so sabi dyan, since our body are the temples of the Spirit, we must be careful that what we allow to enter it. We don't want to profane God's temple with the misuse of, di ba? Ayaw natin na masira ang katawan natin, na ito ang katawan natin, Panginoon, with the misuse of, di ba, yung food. Di ba? Although may mga physical food, pero may mga bagay na anything that ang sin, di ba, may mga pagkain din ng kasalanan na yan ang nagpapataba sa kanya. Alcohol, sex, drugs, or even other thoughts. So, yan yung dapat na ina-abstain ng isang anak ng Diyos. Okay? Sabi diyan, isa dapat tanda natin ito, especially sa mga young people, sabi diyan, sex within marriage is good and healthy for that relationship, but lust seeks selfish pleasures and lives wreck and hollow relationship in its wake. Okay? So, sa mag-asawa, diba? Sex within marriage is good. Pero sabi diyan, pero pag tayo ay magkaroon tayo ng lust sa iba pa, yan ang magsisira ng ating relationship. Yan ang magsisira ng ating buhay. Kaya mahalaga that we need to refrain, especially sa mga weaknesses natin. Minsan sinasabi natin, weaknesses lang to, di ba? Pero ang weaknesses, pag hindi mo pinabayaan, magiging wickedness yan. Pag yan ay paulit-ulit, nagiging hindi na weakness yan, nagiging wickedness yan. Na dapat, bilang man we need to abstain from it. Sister Jovelyn Grimaldo, good morning. Thank you for watching. At welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me segments. Okay, so sabi nga dito, whether we abstain to grow our self-control, to avoid the common temptations or to wait for when the time is right. Our abstinence show respect to the temple
in our care. Kaya nga, why should I abstain? Kasi, sabi diyan, ano natin to ino-offer natin ito sa Panginoon. We are just taking care of God's property. Kung ikaw yung people ka, remember, your life is God's property. Your body is God's property. Kung ikaw ay yung people na babae o yung people na lalaki, hindi lamang sa mga babae, but all the young people of the Lord. Okay? Your life is God's property. Kaya you need to abstain from anything that would not please God in it. Okay? So, Sister Clarissa May Manalo is watching. Of course, Sister Ella Grail Pangwe is also watching. Okay? So, good morning sa inyo. Welcome kayo sa ating morning devotion na God's Word for you and a cup of coffee for me. Okay? So, abstain. Abstinence. Yan yung ating pinag-usapan. Kasi sabi diyan, why should I abstain? Kasi our abstinence show respect to the temple in our care. Okay? Kung tayo ay nag-abstain, ibig sabihin, ginagalang natin yung ating katawan. Diba? Kaya nga yung mga tao na, ano sila, yung abusado, ibig sabihin, they do not love their body. Ay, kung tayo Kristiyano, dapat maisip mo yan. Kung ikaw abusado ka sa katawan mo, hindi ka natutulog na maaga, nagpupuyat ka, may bisyo ka, sinisira mo katawan mo, dinudugisan mo katawan mo, nagpapatato ka, dinudumihan mo. Sabi diyan, hindi mo yan gusto. No? Hindi mo gusto ang katawan mo. Sister J. Pangwi, good morning. Yan. Okay? Good morning. Ibig sabihin, you are not hindi mo ginagalang o nirespeto ang iyong katawan. Kaya nga mahalaga na maintindihan yung word na abstinent. Mary Hope Hinada, good morning. Okay? So, yung aga sa iyo, Mary Hope. Okay? So, yan. Welcome tayo sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. So, number 2, ang unang tanong natin, why should I abstain? Bakit ako kailangan mag-abstain? Kasi, nasagot natin yung sagot na ang abstain yan. Bakit? Kasi our abstinence show respect to the temple in our care. No? Pinapakita natin yung respeto sa katawan na binigay sa atin ng Panginoon na tayo ay dapat ingatan natin ito. So pangalawa, from what should I abstain? Sana ko sino at ano ang mga dapat kong iwasan? Yan ang sabi dito. So sa 1 John chapter 5 verse 21, ano sabi sa Bible? Anyway, sinabi ko sa iyo, di ba? I will not tell on my own opinion ano mga dapat iwasan. Let the word of God speak. Ano ba ang mga dapat nating iwasan? So, sabi sa 1 John chapter 5 verse 21, sabi, little children, keep yourselves from idols. So, yan ang una. Okay? So, ibig sabihin, we are called to abstain from anyone. Pag sinabing idols, anything or anyone that replaces God as the first priority in our lives. Yan ang idols. Anything or anyone that replaces God as the first priority in our lives. Okay? So we need to abstain. Yan ang ating iwasan. Bakit? Kasi God desires a heart totally devoted to Him. Kasi ang Panginoon, gusto niya talaga yung heart na totally devoted to Him. Hindi yung kalahati. Okay? Kaya we need to abstain from idols. Sister Lani Pangwe, good morning. Okay? Sister di ko alam kung Sister Keisha o Sister Lani nanonood sa atin. Okay? So, from what should I abstain? So, sabi dito, little children, no? Sabi sa Bible, tinawag tayo ng Panginoon ng mga maliliit na mga bata. Okay? Kasi mga bata, minsan walang alam yan eh. Hindi nila alam na yung mga ginagawa nila, ano na pala yun? Idolatry na pala yun. Kaya sabi ng Bible, ay tinawag tayo ng mga bata na, yan mga bagay na kunwari hindi mo alam. Okay? Pero sabi ng Bible, pero pabalik-balik ka dyan. Sabi ate, yan ang pinagpapalit mo sa Panginoon. Pinagpapalit mo sa priority mo over the Lord. So sabi ng Bible, yan ay mga idols mo. Kaya yan, sabi yan ay iwasan natin. Okay? So, yan ang iwasan mo. You need to abstain. Okay? 2 Thessalonians 5:22. 1 Thessalonians 5:22. Sabi dito, abstain from all appearance of evil. So, yan pang pangalawa. We've been reminded that we need to abstain not only from idols, but from all appearance of evil. Sa lahat ng mukha ng kasamaan, dapat iniiwasan daw natin bilang manampalataya. Psalms 101 verse 4, sabi yan, a froward heart. Okay? Psalms 101. Psalms 119 pala, tama. Psalms 119 verse 101, sabi diyan, I have refrained my feet from evil way,
that I might keep thy word. So, ito yung ano sabi ni David na, yung aking paa, iniiwas ko sa mga maling kapamaraanan. Sabi niya, para ano? Para makip ko ang iyong salita. Okay? Para masunod natin ang salita ng Panginoon, we need to abstain from all appearance of evil. Psalms 101 verse 4, yan ang sabi ko kanina, a froward heart shall depart from me. I will not know a wicked person. Okay? Sabi ni David dito, ang writer niyan, ay yung froward heart. Dapat daw yan ay lumayo sa akin. At sabi diyan, tayo dapat, hindi dapat natin alamin kung sino ang mga wicked person. At kung meron kang alam na wicked person, you need to depart from that wicked person. Sabi yan, dapat wala kang kasama na alam mo siya ay wicked. I will not know a wicked person. Ibig sabihin, choose your friends, choose your companion, choose your partner, choose, di ba? Dapat ang mga kinakasama mo, pinipili mo. Tinatiyak mo na ang mga kasama mo hindi yan, di ba, gumagawa ng masama. Okay? So, kung meron ka nakikita niya, mga tao na gumagawa ng masama, you need to abstain. Sabi diyan, dapat ikaw ay kaya yan ang tukol dyan. Sa mga tao na gumagawa ng kasamaan, iwasan mo, kapatid. Huwag kang sumama dyan. Kaya nga, ang sabihin ng abstain, sabi dyan, abstain from sin, abstain from sin as much as humanly possible. From both sinful thoughts and actions. So, abstain from sin, no? Iwasan natin ang kasalanan. Humanly possible, 'di ba? Sa abot ng iyong pangunawa kung anong kasalanan, kung anong pakakaintindi sa kasalanan, iwasan mo 'yan. Sabi diyan, both sa isip at sa gawa, both sa nakikita mo at hindi mo pa nagagawa at both sa mga nagagawa ng iba at hindi mo pa nakikita. So dapat 'yan iniiwasan natin. Okay? Sabi niya, ito maganda to. Tandaan mo 'to. Sabi niya, a heart that allows thoughts of evil, lust, anger, rage, and impurity to linger in his heart. Ba? Pag may puso daw na pinapayagan yung thoughts ng kasamaan, pagnanasa, galit, pagwawala, rage, at sabi niya, impurity. Diba? Yung yan, mga young people. You need to keep your body pure. Impurity. Ano sabi yan? To linger is a heart that will draw you into greater sin. At kung yan ay inaalaw mo, sabi diyan, ang puso mo ay dinodro mo pa siya sa mas malaki pang kasalanan. Totoo yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, kaya ko yan. Hindi pwede mangyari yan. No, ang sin, talagang ano yan. Nagsimula yan sa maliit, hanggang sa, ang sin parang ano yan, cancer yan. Hindi yan kontento sa isang lugar lamang na yun lang kanyang sisirain. Ang desire ng sin, he will destroy the whole of you. Kaya, you need to abstain. Abstain from person that do wicked things kasi it could, di ba? Yung alimbawa lang yan, yung isang kaing kamatis na fresh, galing ng fresh na sa harvest at nilagyan mo siya, naglagay ka ng isang kamatis na na bulok. Isang piraso lang na bulok na kamatis, nilagay mo yan sa gitna. Ano mangyari? Magantay ka lang daw ng several days or in one day o hours lang antayin mo, makita mo, marami na siyang madadamay na mabubulok. Ganun ang kasalanan. Okay? Do not let yung mga good, baka magaganda sa iyong buhay na inihanda ng Panginoon one day o in the future, nasirain ng Diyos, nasirain ng kasalanan ngayon. Okay? Do not allow sin to destroy your good future. Okay? The sin of today will destroy your good future. Yan ang isipin mo palagi kung ikaw ay isang young people. Okay, so Ma'am, Sister Jane Dijus, good morning. Okay, ganyan Sister Mama Florida Balabag, Missionary Florida Balabag, good morning. At amen, thank you din. Maria Cleopes Joy Joe Manalo, okay, is also watching. Thank you din. CJ, good morning. Ay, magkasama tayo kagabi dito sa church. Thank you for watching din sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, yan yung pangalawa. From what should I abstain? Yung pangatlo, how do I practice abstinence? What happens when I don't? Ano daw? Sabi yan, paano ko i-practice ang abstinence? At ano naman mangyari kung hindi ko gagawin? Okay? So, ito pa rin sabi ng Bible, no? I will tell you again what the Bible says. Sabi yan sa Romans 13:14. Ang sabi sa Romans 13:14, but put ye on the Lord Jesus Christ
and make not provisions for the flesh to fulfill the lust thereof. Kaya nga sabi diyan, kung gusto natin iwasan ang kasalanan, ilagay mo ang Panginoon sa buhay mo. Okay? Put ye on the Lord Jesus Christ. Dapat ang Panginoon, hindi lamang na nasa puso mo siya, kundi siya ang nasusunod sa buhay mo. Para ano? Para sabihan, para hindi magkaroon ng provisions ang flesh na ano, na matugunan niya ang pagnanasa niya sa kasalanan. Okay? So yan ang pwedeng gawin. Kaya nga sabi yan, abstinence is possible through the power of the Holy Spirit. God's gift to every Christian. Yan ang ano ng Panginoon. Kaya nga tayo bilang manampalataya, let the Lord Jesus Christ be the one, be the master of your life. Through the help of the Holy Spirit, sabi diyan, maiiwasan natin yung lust of the flesh. Sabi nga, the more we make a place for the Holy Spirit, ang sabi yan, the less space we have for sinful, harmful influence. Okay? The more na meron tayong place sa banal na espiritu, diba? Nilagay natin dito. Alam mo totoo yan, yung puso natin, dapat maisip natin to. Sa puso natin, maraming rooms daw yan. Our heart is like a place where there are many rooms. Ang desire ng Panginoon dapat in our hearts is all of that rooms in our heart should be ano yan? Ang Holy Spirit, meron siyang freedom to enter. Go in and out sa bawat mga rooms yan. Di ba? Parang sa bahay, pag meron kang bahay, meron kang bisita, of course, you prepare a good room para sa ating mga bisita. And tinatawag nila, yan ang guest room, yan yung para sa kanila. Pero may mga rooms that they are not allowed to enter. For example, rooms natin, personal room natin, mag-asawa, o may mga rooms tayo na ganito, na minsan hindi natin sila, they are only free to sa place that you allow them to go. Diba? Minsan ganun din ang banal na espiritu. Kung ang banal na espiritu sa buhay natin is, nilagyan mo lang siya ng isang room, so, yan, doon lang siya magkocontrol. Kaya nga, kung may mga room ka dyan, that is for your vices, that is for your weaknesses, that is for your pleasures, so wala siyang control diyan. So ano mangyayari, 'di ba? Ano mangyayari diyan? Ibig sabihin, napoprone tayo into more harmful influence. Pero pag yung mga rooms yan, bigyan mo ang Holy Spirit ng space diyan, na yan ay meron siyang power to go in and out sa rooms na yan. Sabi sa Bible, the less, nagkakaroon tayo ng less space sa mga bagay na makasalanan at sa mga bagay na makakasira ng ating katawan. Okay? So, a heart that allows thoughts of evil. Okay? Sana ba ako? Okay? Abstain as humanly possible. Okay, number 3 na pala ako. Okay? So, the more we make, okay? So, Proverbs 16 verse 6. Ano sabi sa Proverbs 16 verse 6? Sabi yan, by mercies and truth, iniquity is purged. And by the fear of the Lord, men depart from evil. Okay? Mercy and truth, sabi diyan, yung kasamaan ay napipurge. At sabi diyan, and by the fear of the Lord, men depart from evil. Okay? Sa yung pag mayroon tayong takot sa Panginoon, we are free. We are fleeing from evil. So, alam mo, yan talaga totoo. Pag may takot ka sa Diyos, lalayo ka sa kasalanan. Pero pag wala kang takot sa Diyos, hindi mo maintindihan yan yung tatawag na abstinence. Okay, Sister Nancy, good morning. Welcome tayo sa ating morning devotion. 1 Timothy 6 verse 11. Ano sabi yan? But thou, O man of God, flee these things. No? Yan sabi ito. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Okay? So, ito ang gusto ng Panginoon sa atin. How do I practice abstinence? Of course, let the Holy Spirit dwell. Diba? Let the Lord Jesus Christ siya ang magkaroon ng kapangyarihan into your life. What happened when I don't? Ano mangyayari pag hindi ko yan ginagawa? Hindi ka lalayo sa ganung bagay. Well, sabi diyan, nilalagay mo ang sarili mo sa kapahamakan. You put yourself on a harmful situation, harmful influence. Kaya nga, bilang manampalataya, sabi ito sa 1 Timothy 6:11, but thou, man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, and patience. Ibig sabihin, sabi sa abstinence, developing our love and respect for God help us abstain from wrong. Okay? Kung dinidevelop natin yung pagmamahal at respeto sa ating Panginoon, yan ay makakatulong na
umiwas tayo sa mga mali. Sabi nga, godliness is not just staying away from evil. Okay? Ang godliness daw, hindi lamang na staying away from evil, kundi ibig sabihin ng godliness, it is pursuing God. Ang godliness, you are pursuing God. You are after for God. You are go after for God. Yan ang godliness. At yan ang kailangan natin para ma-abstain natin, ma-practice natin yung abstinence that God wanted us to do. Okay? As we grow in our hunger for God, sabi diyan, the allure of sin will grow pale in comparison. Kung tayo ay lumalago, di ba? Lumalago yung ating pagkagutom sa Panginoon. Di ba? Yung ibig sabihin, yung appetite mo, you like the Lord. Yung appetite mo is always God in your life. Sabi diyan, the allure of sin, yung temptation ng kasalanan will grow pale. Yung desire mo sa kasalanan, tatabang yan. Okay? Kasi mataas ang pagnanasa mo sa Diyos. Kaya yung pagnanasa mo sa kasalanan, kukunti yan. And we will find joy in imitating God's goodness in our daily life. Pag yan nangyari, sabi diyan, makikita mo, di ba? Na-enjoy mo na yung habang dinidesire mo ang Panginoon, na-imitate mo ang Panginoon, at nakikita mo ngayon yung God's goodness sa buhay mo. Napapalayo ka sa kapahamakan. Okay? Pastor James Montenegro, good morning. Welcome sa ating morning devotion. God's word for you and a cup of coffee for me. Sister Steph and Brother Ashur, good morning. Welcome tayo sa ating morning. Kaya nga, in short, sabi dito, yan yung natin, pag hindi tayo mag-abstain, masisira tayo. Pero pag nag-abstain tayo sa kasalanan, sabi and then ipakita natin yung abstinence, sabi diyan, we will find joy in imitating God's goodness in our life. Magiging masaya tayo. Magiging ma-enjoy natin yung pagsunod natin sa Panginoon sa ating buhay. Okay? Ate Chat, good morning. Belated happy birthday sa iyo again. Okay? And then, pang-apat, what are the dangers of not abstaining? Ano naman ang panganib pag hindi ako mag-abstain, di ba? Kasi minsan may mga tao talaga na matigas ulo eh. Kahit na i-explain mo sa kanila, pero sa isip niya, ano naman masama doon kung hindi ako iiwas. So, yan ang kanyang pwedeng sabihin. Well, ito sabi sa Bible, ito sabi sa Proverbs, di ba? Proverbs 5 verse 23. Ang sabi sa Proverbs 5 verse 23, he shall die without instruction, and in the greatness of his folly, he shall go astray. Okay? Pag ikaw ay hindi ka iiwas sa kapahamakan, hindi ka iiwas sa danger na to. 'Di ba? Na sabi ng Bible na you need to abstain from sin, you need to abstain from evil, you need to abstain from the wicked people, wicked person, at hindi ka iiwas diyan, sabi diyan, mamamatay ka na wala kang nakuha o wala kang natutunan. At sabi sa greatest ng iyong kamangmangan, malilinlang ka. Okay? So, Pastor Rogelio Andal, Pastor Andal, good morning. Welcome ulit tayo sa ating God's word for you and a cup of coffee for me. Okay? So, yan ang danger ng isang Ibig sabihin, maliligaw ka. Kung ikaw anak ng Diyos, maliligaw ka. Ang buhay mo, maliligaw yan. Liligawin ka ng kasalanan, ilalayo ka sa Panginoon, magugulat ka, wala ka na sa kalooban ng Diyos, magugulat ka, lumalakad ka sa maraming kapahamakan. At nakakalungkot yan, mamamatay ka na wala kang makikitang instructions sa buhay mo. Lahat, puro danger ang makikita natin. Bakit kasi? Ikaw mismo binabaliwala mo ang instruction, hindi ka lumalayo. Proverbs 25 verse 28, sabi diyan, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Ano ibig sabihin yan? Pag hindi tayo mag-abstain sa mga kapahamakan, sabihan, we become vulnerable when we act without self-control. Nagiging napoprone tayo, no? Pag sabihin vulnerable, pwede kang masira. Okay? We become vulnerable. Nasa panganib tayo. Kasi wala tayong abstinence, wala tayong self-control sa kasalanan, sa kasamaan, at sa mga taong gumagawa ng masama. Kaya nga sabi diyan, we control our hands and our feet best when we control the minds and heart.
Sabi yan, makukontrol mo raw ang kamay mo. Kasi itong kamay natin, sabi sa Bible, diba? Yield not your members as instruments for sin, di ba? So, itong kamay natin, makontrol natin ating mga kamay na hindi gumawa ito ng kasamaan, mga paa natin hindi lumakad sa lugar ng kasamaan. Sabi niya, best kung makontrol natin yung ating isipan at yung ating puso. Kung sa puso natin nakalagay yung abstinence, puso natin nakalagay yung abstinence, at ito ang maging ng ating kaisipan, we can control the hands and the feet natin. Okay? Bakit kasi? Pag hindi, we will be in danger. Okay? What are the dangers of not abstaining? So, ang danger dyan is you will die without instructions, and in the greatest of your folly, he shall go astray. Tapos sabi dyan, parang ikaw kung wala kang abstaining sa buhay mo, ang sabi dyan, you are like a city that is broken down and without walls. So, broken down without walls, prone ka sa panganib. Vulnerable ka sa lahat. Okay? Sa lahat ng kasama. Sister Rizal Lunggakit, good morning. Blessed Rose Prudencio Kabasan, good morning, sister. Welcome tayo sa ating morning devotion. Okay? And last, itong maganda. What are the benefits of abstinence? Ano naman ang nakukuha ko pag ako ay nag-abstain? Of course, sabi sa Bible, sa James 1, verse 12 and 25, sabi, blessed is the man that endureth temptations, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So, yan naman ang blessing. Kung ikaw ay, you are abstaining, di ba? Pinapractice mo yung abstinence. Sabi diyan, you will receive a crown of life. Okay? Yan ang sabi ng Bible. Na ito ay, ang crown ay hindi ang promise ko bilang pastor o promise yan ng ninuman. But yan ay promise ng Panginoon kasi, sabi ng Panginoon, because mahal natin ang Panginoon. When we abstain from sin, it means we love God more than these things, more than sin. So, verse 25, ang sabi yan, but whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So, ito naman, ang sabi sa James 1, ang sino man daw ang tumitingin sa perfect law of liberty. Diba? Yung law of liberty, yung kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon, at nagpapatuloy dyan sa perfect law of liberty. Kaya hindi diba, yung mga liberal sila sa paggawa, gusto niya maging liberal sila sa paggawa ng kasalanan. Sa atin, sabi ng Bible, dapat maging liberal tayo sa paggawa ng mabuti. Maging liberal tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Maging doers tayo of the work ng yung trabaho na gusto ng Panginoon. Ano yan? Soul winning, faithfulness, love missions, mag-serve ka sa Kanya. Yan yung mga yan ang desire ng Panginoon na dapat doon tayo magkaroon ng law of liberty. Okay? At sabi at hindi mo yan kinakalimutan. Ano sabi ng Bible? Yung ginagawa mo, yung deeds mo, ang sabi yan, shall be blessed indeed. Talagang pagpapalain yan ng ating Panginoon. Yan ang blessing. Sister Lilibet Abukay Ilagan, good morning. Mabel Ramos, good morning din from Metroview Baptist Church. Okay? So, in short, sabi dyan, abstaining from sin brings God's blessings. Pag tayo ay lumalayo sa kasalanan, ano sabi dyan? Yan ang nagadulot ng blessings. Pagpapala mula sa ating Panginoon. Of course, pag hindi ka lumayo sa kasalanan, hindi blessing ang matatanggap mo. Curse. O minsan, consequences. O pinakamalala pa, chastisement. Meron kang chastisement na gagawin ng Panginoon sa'yo. And then, pinakamalala yung consequences. Ang consequences ganito yan. Nagsisi ka na, tinalikuran mo na, pero dahil may ginawa kang na ganyan, di ba? Pinili mo, hindi ka lumayo. Lalakad ang panahon, yung consequences, aanihin mo yan. Kaya masakit yan. Okay? So, Sister Kimi Monderin, good morning din. Welcome sa ating morning segment ng God's Word for You and a cup of coffee for me. At sabi yan, meron pa isa, last. Romans chapter 6, verse 1 and 2 and 13. Ano sabi sa Romans chapter 6, verse 1 and 2 and 13? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Pwede ba akong, ano ba pwede mong sabihin? Pwede ba akong magpatuloy sa kasalanan kasi sagana naman ang biyaya ng Diyos? Diba? Ano sabi sa verse 2? God forbid.
Okay? Pinagbabawal yan ng Panginoon. Sabi yan, how shall we that are dead to sin live any longer then? Paano tayo na patay na sa kasalanan ay nabubuhay pa tayo dyan? Hindi pwede, di ba? Hindi pwede. Kaya nga sabi sa Bible is, ano yan eh, yan ang benefits dapat ng abstinence. Ikaw dapat isipin palagi na patay ka na sa kasalanan, kaya wala ka ng power to do sin. Okay? Ano sabi sa verse 13? Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. So tayo dapat, hindi dapat nating i-yield ang ating katawan bilang instruments ng unrighteousness patungo sa kasalanan. Kung sabihan, dapat ang katawan natin i-yield natin as an members, as an instruments sa righteousness unto God. So yan dapat ang ginagawa ng isang mananampalataya. At pag yan ang ginagawa natin, of course, blessings ay ma-enjoy natin. Sabi yun, abstaining from sin is a way to develop and show our devotion to God. It is impossible to cling to a sinful lifestyle and please a holy God at the same time. Kaya sabi dito, ang blessing ng ang benefits ng abstinence is hindi mo kasi ma-realize, makakapaglingkod ka talaga sa isang Diyos lang. Hindi mo pinapakita na ikaw ay namamangka sa dalawang ilog. It is impossible to cling a sinful lifestyle and please a holy God at the same time. So, it's either, pag hindi mo napiplease ang Panginoon, piniplease mo ang kasalanan. Kung hindi mo napiplease ang kasalanan, it means you are pleasing the Lord. Kung nag-abstain ka, ibig sabihin you please the Lord. Pag hindi ka nag-abstain, it means you please your sinful lifestyle. Hebrews 13:4, reminders lang to, Hebrews 13:4, sabi, marriage is honorable in all, in the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Ito, tanda natin to. Sabi yan, abstaining from sexual activity before marriage. Kaya ito sa mga young people, no? Kayo mga young people, mga estudyante natin, mga estudyante ngayon, ang Pilipinas, ginagaya na rin ang Amerika. Okay? Sister Lot, Sister Joy, good morning. Sister Lot Herrera, good morning. Masquite, good morning. Brother Andre Baray, good morning. At sa lahat pa nanonood, good morning. Okay? Ito, ano natin to? Alam mo mga young people natin, ginagaya natin yung kung ano ang lifestyle ng US. No? Sa US, edad 12, ala na, yung purity, yung virginity, hindi na nila yan, para sa kanila, pag hindi ka pa, virgin ka pa hanggang sa edad mo na 20, hindi ka woman, hindi ka babae para sa kanila. Wala nang sense sa kanila yung ganung mga bagay. So, pero anong sabi sa Bible? Kung kayo mga young people dito sa Pilipinas, tayo dito, di ba? Even sa Philippines ngayon, ganun na rin mga ganun na rin ngayon yung trend ngayon. Mga young people, mga estudyante, imbis na diploma, baby, ang binibigay nila sa kanilang mga gulang. So sayang, di ba? So sabi diyan, dapat itong tanda natin. Married is honorable. Okay? And in all, in bed undefiled is, but whoremongers and adulterers God will judge. Yung pag-practice ng sexual activity before marriage, ang sabi diyan, i-judge kayo ng Panginoon. Okay? Kaya abstaining from sexual activity before marriage provide great blessings of trust and intimacy to you and your spouse after marriage. Alam mo ba yan? Pag ikaw ay, you keep your virginity, you keep your purity, pag nag-asawa ka, yung trust niyo mag-asawa talagang yan. Hindi yan kumbaga, yan ang magbabayin ng stronger marriage. Okay? Doon ka magi-enjoy. May enjoy mo yung kasi you keep yourself. At sabi, once you are married, the self-control built during premarital abstinence also serve as well as a guard against adultery. At ganun din, diba? Kasi nung binata ka pa, nung single ka pa, you keep yourselves pure. Kaya ang tendency din, malayo ka rin na balang araw, mahulog ka sa adultery. Okay? Yan ang katotohanan. Kaya you need to keep yourself. Okay? Yan ang benefits. Kaya nga kayo mga young people, gusto nyo ba na magkaroon kayo ng happy ending? Diba? Parang masayang family, masayang buhay ng pag-aasawa. Keep yourself pure. Yan ang benefits ng abstinence. You need to abstain from these wicked practices ngayon ng mga young people. Okay? So Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the others, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Hebrews 13:5, sabi yan, let your conversation be without covetousness.
and be content with such thing as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. In short, sabi dyan, what are the benefits of abstinence? Tanda natin. Greed offers false promises of fulfillment and security. Yung greed, di ba? Yung pagiging sakim ka sa laman. Sabi yan, wala yung in-offer na good promise, kundi false promises yan, in full, false promises at false fulfillment and false security. Yan ang pwede mo offer ng greed. Pero sabi yan, abstaining from this temptation offers our heart, abstaining from this temptation opens our heart to experience the never-ending satisfactions of being close to God. Pero pag ikaw naman ay meron kang, you abstain, sabi dyan, you abstain. Sabi dito, ito naman ang you abstain from these temptations. Sabi, it opens your heart to experience the never-ending satisfaction of being close to God. Kaya mamili ka. Maraming short-term na enjoyment sa flesh, pero long-term na suffering. Because yan ang consequences. Or you abstain in a short-term, and then you will enjoy long fulfillment of joy being close to God. Kaya mga kapatid, I hope and pray, whenever, hindi lamang ito sa mga young people, kundi pati rin sa atin ng mga adults. So, let us bear in mind, hindi ko alam kung mga gawin natin ngayon. Maybe the devil is offering us these things. Think twice, think more than twice, think it, na pag-isipan mo yan ng before you do it something. Before you do it. Kasi hindi mo alam. That short amount, that short time, that quick decisions, hindi mo alam na it will transpire into a longer consequences na hindi mo mag-usa. Kaya kung yan ay masama, kung yan ay kasalanan, at kung yan mga tao na yan ay wicked people, ang pinakamaganda mong gawin is you abstain from it. Okay? Abstinence, sabi dyan, is your choice. Okay? Ikaw pa rin ang mamimili niyan. Pero, bilang manampalataya, kung ikaw anak ka ng Panginoon, you choose God. Choose the Lord. Okay? Choose righteousness rather than instrument of unrighteousness unto sin. But choose righteousness, instrument of righteousness unto the Lord. Dapat yan ang ating pipiliin. Kaya ka, abstinence. So, ngayong umaga, I pray na yan ang maging guide natin. Ano ba mga bagay na kailangan kong iwasan? Of course, number 1, iwasan mong kasalanan. Number 2, iwasan mo ang mga kasamaan. Diba? Number 3, iwasan mo yung mga tao na gumagawa ng mga bagay na yan. Okay? So I hope naging blessing sa atin yung ating morning devotion. Sister Josie, good morning. Mama Led, good morning. Sister Roxanne, good morning. Okay? At sa lahat ng mga nasa online, maraming po salamat. Sir Miles, good morning. Thank you for watching ng ating morning devotion. Sir Jeanine Estabilio, thank you din for watching. Okay? So I hope and pray na naging blessing yung ating segment today, yung ating topic. Ang topic natin ngayon is abstinence, or sa Tagalog, pag-iwas. Ano ba mga dapat ang iwasan? Of course, sabi diyan, iwasan ng kasalanan, iwasan ng kasamaan, at iwasan natin yung mga taong gumagawa niyan. Yan ang pinakamagandang bagay. Pastor James, marami po salamat. Thank you for your praise, and thank God for His precious word. Blessing to you, your family, and ministry, Pastor Nat. Keep on keeping on po. Thank you din po, Pastor. Same po para sa inyo. Regards po kay Ma'am, at regards po sa iyo po, at marami po salamat for joining sa ating morning devotion. Pastor June Pabon, good morning, at I pray na naging blessing ito para sa ating lahat. So sa mga kapatid natin, please share kung ito yung naging blessing sa inyo, ang ating topic ngayon. Share sa mga tao na kaibigan natin, and I believe it might be also a blessing para sa kanila. Okay? So huwag natin kalimutan, tomorrow magkita ulit tayo, same time, same station. Yung ating program, God's Word for You, and a cup of coffee for me. Tingnan ko ang kape ko. Uy, malamig na. Pero masarap pa rin talaga ang kape. Masarap talaga ang kape. Mamay, I love you so much. Malaka rin namin mamali. Thank you so much for watching then. Okay? Sister Marilag Asuncion, good morning. Okay? Welcome sa ating morning segment. Sir Josie Tan, good morning. I may forget some, hindi ko na, baka nalalagpasan ko kayo, pero good morning sa lahat ng mga nanonood natin ng ating
God's word for you and a cup of coffee for me. Okay, so please share, no? Share our at I hope tomorrow magkita ulit tayo. Sister Chat, Ate Chat, marami pong salamat muli. So tayo manalangin, let's pray. Dear God and Heavenly Father, thank you so much sa amin pong natapos na morning devotion. At thank you so much, Lord, sa pong salita namin napag-aralan at sa topic namin pong napag-usapan, especially the topic of abstinence in your word, Panginoon, ang mga bagay na dapat namin iwasan. Ano yan? Kasalanan, kasamaan, at mga taong gumagawa niyan. Kaya Lord, we pray na ito po ay naging blessing po para sa aming lahat. Tulungan po ang bawat mga manampalataya today sa kanila po mga gagawin at ginagawa na, Panginoon. At I pray na tunay, Panginoon, na kami po ay nagbibigay ng kaluguran. We are walking close to you, Panginoon, not walking on a sin, wickedness, and along with the evil people, Panginoon. But we pray, tulungan po, Panginoon, na we need to watch ourselves, where we are, what we do, and what we entertain, Panginoon, sa buhay namin. At we pray, help us to abstain from these things that your word taught us today, Panginoon. Maraming po salamat. I-bless po ang bawat isa sa amin. I-bless po ang mga work, pag-aaral. At I pray, Lord, that you provide our needs today. Make us a blessing. And I pray, Lord, that may we also receive blessings from you. Thank you so much, O Lord. At kung meron po kayong mga kasalanan, ikaw po magpatawad sa amin. This we pray in Christ's name. Amen. Okay, so marami po salamat sa lahat, bawat isa. Marami po salamat sa mga viewers natin. Marami po salamat, okay, sa mga nanonood at patuloy pang manonood, okay? And I pray na naging pagpapala po yung ating morning devotion sa ating lahat. Okay, so God's word for you and a cup of coffee for me, Sister Jovelyn Grimaldo, Sister Elisa Wahi, good morning, mga member ito ng Ancient Landmark. Okay? Thank you for watching. Sister Merly Falconidid, thank you for watching. God bless us all. Bye-bye and see you tomorrow.